Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Kasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Mayor Acosta may congratulate sa bag-ong napiling SK Federated Council Officer sa Oroqueta City. 255 simpidak seedlings nga gikan sa LG Oroqueta ang giturn over aron suportahan ang 236,000 Christmas tree project sa DepEd. 329 ka mga SK councilors sa Oroqueta City nagmalampusong gipailawom sa mandatory training. Padayon nga gihugupan sa katawhan ang lamian ug maanindot nga mga baligya sa Christmas Bazaar sa Oroqueta City Plaza. PRC Services Caravan sa Dakbayan sa Oroqueta gihugupan sa mga professionals nga gikan sa Dakbayan ug sa silingang lugar sa Misamis Occidental. Balita gikan sa probinsya, DOH-10 nanguna sa 2023 HRH kumustahan sa Misamis Occidental isip paghatag pasidungog sa COVID-19 frontliners sa probinsya. Ug karon sa tong detalye, Mayor Acosta may congratulate sa bag-ong napiling SK Federated Council Officer sa Oroqueta City. Ania ang kumpletong detalye. Malampusong napahigayon ang piniliay sa Sangguniang Kabataan SK Federation Officers sa Oroqueta City ni adtong November 28, 2023 didto sa ati-atihan ning Dakbayan. Kining mahinungdanong kalihukan nagpakita sa aktibong partisipasyon sa mga SK chairperson gikan sa 47 ka barangay sa Dakbayan nga nagsugod sa mga probisyon nga gilatid sa Section 21 RA 10742 nga giamyenda subay sa Section 21B ug C sa nahisgutang balaod. Ang organisasyon sa Sangguniang Kabataan sa tanang level magpahigayon og eleksyon sa mga importanteng opisyal. Lakip ang presidente, vice-presidente, treasurer, secretary ug uban pang gikonsiderar nga gikinahanglan nga posisyon. Apan sa wala pa ang piniliay sa SK Federation Officers gikan sa SK Chairperson elect sa 45 ka barangay sa Oroqueta City, adunay usa ka hamubo nga orientation mahitungod sa SK Federation. Diin ang mga legal basis sa SK Federation ang gituki ug ang powers and functions sa SK Federation Officers. Ang pagdumala sa proseso sa eleksyon gihimo kini sa Board of Election Supervisors nga gilangkuban sa City Local Government Operations Officer kon CLGOO nga si Jeannie Villagonzalo, Sangguniang Panlungsod Secretary nga si Secretary Juanita Montijo ug ang Commission on Election kon COMELEC Officer. Ang mga proceeding dugang giobserbahan sa mga representante gikan sa Philippine National Police nga girepresentahan ni Police Major Roland Dunor, ang acting City PNP Chief. Samtang gi-congratulate ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merck M. Acosta ang bag-ong napiling SK Federation President uban sa iyang mga kaubang napiling SK Federation Officers nga gilangkuban nila James C. isip SK Federated President, Kopingko Miko J. ang Vice President, Secretary si Claire Calo, Treasurer Ray J. Kidit, Auditor Carlo Gumapak, PRO Aguhayon Gabriel Idsil Stephanie, Sergeant at Arms sila Grindy Ran Tauon ug si Rins Christian Baldicaza. Human sa ilang kadaugan ang mga nakadaog nga SK officials mipaubos sa proclamation ug oath-taking ceremony nga gidumala ni Mayor Acosta. Dugang pa, ang bag-ong napiling SK Federation President gikatakdang magsilbi isip ex-officio member sa Sangguniang Panglungsod ning Dakbayan. 255 simpidak seedlings ang gikan sa LGU Oroqueta ang giturn over sa DepEd agig pagsuporta sa 236,000 Christmas tree project. Ania ang kumpletong detalye.
Gi-turn over ang 255 ka Sempidac seedlings nga gikan sa LGU Oroqueta para sa DepEd Oroqueta City niadtong November 29, 2023 didto sa Oroqueta City Central Elementary School kun Okses. Kiniagig pagsuporta sa LGU Oroqueta sa programa sa Department of Education nga 236,000 Christmas tree. Pinasikad sa November 17 memorandum nga nagmando sa tanang public schools sa nasod nga mo participate sa nationwide simultaneous tree planting karong December 6, 2023 nga gikinahanglan nga ang mga tulunghaan makatanom og at least 5 ka kahoy. Ang 255 ka Sempidac nga seedlings bahinon kini sa 51 ka mga tulunghaan dinhi sa Oroqueta City din adunay tag 5 ka Sempidac seedlings ang 51 katulunghaan. Sa mensahe ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, iyang gihatagan og kamahinungdanon ang pagpananom, ilabi na sa pag-engganyo sa mga kabataan karon aron aduna sila'y kaikag sa pagpananom. Magsilbi kining training sa mga bagong henerasyon tungod kay nakita ni Mayor Acosta nga nahinay-hinay na ang pagkawala sa interest sa pagpananom maski sa mga utanon sa atong kabukiran. Ang DepEd ang adunay gahom nga maka-influence sa mga kabataan nga mananom. Pinaagi niini matabangan ang dakbayan ilabi na sa pagpaligon sa food security ug matabangan ang National Greener Program sa gobyerno. And DepEd will always be at the fore. Whatever we want nga gusto mahitabo sa Oroqueta. Why? Because it is in our power na mamold nato kung unsa gusto nato mahitabo sa nasyonal. Istorya ko ani para muhangyo ko ninyo nga tabangan nato at nasyonal. These programs are not mere programs. These are not for 10,000 voting points. But this is for Oroqueta. Para sa kong kabataan, athletes na tulungan, i-train na to sila. The value of hard work, the value of perseverance, the value of patience. Kaya itong mga katang-tulong gusto quick fix. But solution na rin. By doing so, we will solve many society's problems. Pinaagi niini nagtudlo kini sa mas lawom nga pagsabot kalabot sa environment issues ug pag-promote sa pag-conservar sa kinaiyahan. Pinaagi sa hands-on learning ug practical nga application sa pagpananom. Makapalambok kini sa ilang lig-on nga pag-ila sa ilang responsibilidad ug sa pag-preservar sa kinaiyahan ug ilang makita ang kaayuhan ug makatabang o makatampo sa kalambuan sa dakbayan. Ug naghandom si Mayor Acosta nga ang Oroqueta City mahimong better city sa umaabot. Gibutyag usab ni City Agriculturist Noel Piula nga ang Sempidac seedlings nga maoy gihimong planting material sa DepEd Oroqueta sa programang 236,000 Christmas tree nga pagabuhaton nationwide. Ideya kini ni Mayor Acosta o gipunduhan sa LGU Oroqueta aron makapalit sa Sempidac seedlings nga iapod-apod sa mga tulunghaan sa dakbayan. Wala pa na ini sa tuang Region 10. Gini pa na sa Oroqueta. So pakpakan na ito itong mayor. Ngano Sempidac na katuhan una, primero ni sa Region 10 o gamay pataan ni sa Pilipinas. And secondly, hybrid ni siya. No? Nakatilaw na may ani. Kung saan yung murag usa ang malang, nangka, o durian. Mga nagpagtilaw na mo, wak-gilpi, kasabot. Murag nagawag, nagunawang ni Saro. May nagumbahan, durian. Lubana. Pero, kanang dakutig merkado sa gawas. No? Murag na baguhan ng tani kay wak pa din nato. So, ang positioning na mo is nagkunata kay ang tanong, mas kung kinsay na ikaw nagtanong, kung may ulang bunga, kita ko na makakontrol sa market. No? Katugingon isa ng 400 pesos ang kilo at namunang kana, yes, dahil ang export market ani sa China, like durian, dako kaayo. No? So, usani sa pwede nato nakitaan. Pero definitely next year, we produce may lain pa
nga mga varieties. Gipaambit usab ni Poblasyon 1 Kapitana Naneth Merle B. Acosta ug ni Only Lady ang maayong produkto sa ginikanan nga naghatag og bili sa pagpananom. Tungod kay iyan na enjoy ang gihaguan sa iyang amahan ug inahan nga kanhing mga mayor sa Dakbayan nga nag-promote kung unsa ka mahinungdanon ang pagtanom sa matag panimalay. I'm a living example sa akong parents nga dako ko nga gagmay pa mi imatuto na mi bitudluan na mi sa pagpananom. Kung papa, mahilig sa pagpananom, kaya mawag gali, ilado ang orokyata. Kung ingon ka, mawag gali trees, may papa na. Mawag gali po sa ilahang pagpanerbisyo si Mayor, kang papa itong BSSP, or Barangay Self-Sufficiency Program. Kung sa panahon po sa akong inahan, na sa Pagdalo Mayor, itong plant a fruit tree and grow with me. And nakita na nato ang bunga ni Ana, no? Kaya may po kayo mag-living example kay kanunay nang isulti sa akong amahan nga kung dili manggaling ni Junjun, my brother was a special child, kung dili manggaling ni mahuman sa akong pag-eskwela, iya yun may ibutangan o plan B. Kung plan A sa pag-eskwela, kung dili mahuman, nami plan B. Naami kanang sarik ng backup nga proyekto, no? Nga magdungan o tubo ang mga kahoy. Mamanggaling nga kadungan ni o graduate sa kahoy, pagkataon na mo, itam na ni o kahoy, pag-graduate na mo sa college, na may kamay na dagko. So, nakatabang ko sa amo ang panginapuhit karon. Kung unsa man ang nakita og na-enjoy karon sa katawhan dinhi sa Dakbayan nga misanong sa programa ni kanhing Mayor Ernie Bandala nga mao ang Barangay Self-Sufficiency Program ug ang programa ni Mayor Nancy Bandala nga Plant a Tree and Grow with Me, nagsilbi kadtong ligasiya sa nakalabay nga mga mayor sa Dakbayan nga nakatabang sa ilang panginabuhian. Kaya nalipayon kay Yuta ko na together with the support of the LGU Oroqueta, naghatag po sila, ipadayon na ng programa sa pagpanghatag ng sa ato ang mga kabatanunan. Kaya nalipay ta na ang DepEd na ani-ana kahimong nga partner, no? So, karon nga nagkatapok ang atong LGU, na ang ato ang mayor, na ang ato ang city agriculturist, na ato ang sa different communities, barangays nga affected din na ang offices and together with the teachers, nakita na to ang teamwork. And mas maayo na kay kita sa komunidad ang nagkahimusa para niya na dili lang kaya sa syudad, kung dili lang kaya sa barangay, dili apil pa na DepEd, kaya mas maayo kung na ako na mga hinikanan. Okay, together is a team, no? Together, everyone achieves more. Kaya on behalf po sa mga barangay, sa Poblasyon 1, maka-assure mo na ang amuang na suporta na agad kanunay sa mga programa nga sasama niyo. Mitambong usab sa kalihukan ug nagpakita og suporta ang kapitan sa Barangay Lower Lubok nga si Kapitan Don Ian George M. Almonte ug ang Barangay Upper Lubok uban sa iyang representante. 329 ka mga SK councilors sa Oroqueta City nagmalampusong gipailawom sa mandatory training. Ania ang kompletong detalye. Ubos sa probisyon sa Republic Act 10742 o ang SK Reform Act of 2015, gikinahanglan ng SK mandatory training alang sa mga opisyal sa SK. Mao kini ang usa sa mga resikitos sa mga bagong napiling sangguniang kabataan councilors nga makalingkod sa ilang katungdanan. Kini aron mapausbaw ang ilang katakos sa paghimo ug pagpatuman sa ilang obligasyon base sa nakalatid nga balaod. Gitunga sa tulo ka bahin ang 329 ka mga bagong napiling SK councilors sa 47 ka barangay sa Oroqueta City aron muhunob ang leksyon nga gustong isilsil sa ilang mga alimpatakan sa mga bagong batanong leader. Kini nga programa nagtumong aron masangkap ug mahimong adunay kahibalo, mahimong mahanas aron mamahimong epektibo nga mopatuman sa ilang mga tahas ug responsibilidad isip piniling opisyal nga maoy mugiya sa kaubang mga kabatanunan sa matag barangay. Ang unang batch gipahigayon niadtong November 25, diin adunay 16 ka barangay ug mikabat sa 112 ka mga SK councilors nga mitambong. 119 usab ang second batch nga gipahigayon niadtong November 26 nga gilangkuban sa 17 ka barangay ug ang last batch
Gipahigayon ni adtong November 27 nga adunay 98 ka mga SK councilors sa 14 ka barangay ang mitambong sa naasoing mandatory training. Nalingaw ang mga SK councilors sa unang activity nga gihatag kanila nga mao ang getting to know each other aron ilang mailailang ilang kaubang leaders sa matag barangay aron sa ingon daling maangkon ang kahiusahan. Sa mensahe ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick Macosta, iyang gipaabot nga kinahanglan nga makahiusa ang SK, barangay opisyal ug ang mga lokal nga pangagamhanan sa usa ka direksyon para sa kalambuan. We must work as one. We need young leaders like you to exercise real leadership in our community. Leadership nga makahimo og meaningful change sa unsay inyong gusto nga direksyon mahitabo sa inyong tagsa-tagsa kaugalingon, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, sa ato ang syudad, sa atong probinsya o sa nasod Pilipinas. Giklaro ni Mayor Acosta nga dili lamang sa pag-organize o kalingawan ang pwedeng mahimo sa Konseho sa Kabataan, apan kinahanglan nga tutukan ang kinatibuk ang aspeto nga mialayon sa programa sa barangay. Ablihan ang tagsa-tagsa kaunahuna para sa pagdawat sa kabaguhan. Gamiton sa insakto ang kahigayunan nga mudumala sa kabatanunan ug tun-an ang mga pamaagi o estratehiya nga moresulta sa malambong pagdumala. Gipaabot usab ni Chairman sa Committee on Peace and Order ug City Councilor John Claros ngadto sa mga SK Councilor nga mag-uban ang lokal nga pangagamhanan para sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Try to partner with you in coming up with a plan involving pagtutok sa maintaining the peace and preventing the proliferation of illegal drugs. Ang SK mandatory training gipasiugdahan sa Local Youth Development Office nga gipanguluhan ni Mark Anthony Artigas ug sa pagpakigtimbayayong sa Department of Interior and Local Government. Pinaagi ni City Local Government Operation Officers, CLGOO, Jeannie Villagonzalo, ug sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang training naglakip sa nagkalain-laing modules o session aron mahibalo ang mga bagong SK officials kalabot sa Decentralization and Local Governance nga gidumala ni CLGOO Villagonzalo, SK History ug Salient Features nga gidumala ni LYDC Artigas, Planning, Budgeting, Minutes and Resolution, Peace and Order Overview ug Code of Conducts and Ethical Standards nga gidumala ni Human Resource Management Officer 4 Juliette T. Diadola. Ang pagkapakyas sa pagtambong sa mandatory training mahimo kining igong sukaranan aron madisqualify ang usa ka opisyal sa SK o miyembro nga dili na makalingkod sa ilang katungdanan. Padayon nga gihugupan sa katawhan ang lamian ug manindot nga mga baligya sa Christmas Bazaar sa Oroqueta City Plaza. Ania ang kumpletong detalye. Excited ang katawhan matag adlaw nga mosuroy sa Oroqueta City Plaza aron mo bisita sa giablihan sa Dakbayan nga Christmas Bazaar nga atoa gipahimutang sa City Plaza. Ang Christmas Bazaar nag-display sa mga nagkalain-laing pagkaon ug mga kagamitan sa panimalay. Lakip na ang mga decoration din adunay 35 ka mga food exhibitor ug 8 ka non-food exhibitor nga may participar sa naasing Christmas Bazaar. Dako kayo ang pagpasalamat sa mga exhibitors sa pangagamhanang lokal sa Oroqueta City ug sa City Tourism Council nga gipanguluhan ni Only Lady Nanette Merle Bandala Acosta nga nahatagan sila og maayong oportunidad nga makadisplay sa ilang mga produkto dito sa City Plaza. Diin makatabang kini og dako aron maila ug matilawan sa katawhan ang ilang mga hinimo. Diin mauusab kini ang tumong sa LGU sa pag-abli sa Christmas Bazaar. Kahinumduman nga niadtong November 4 adlawng Biyernes gipanguluhan ni First Lady ug City Tourism Chairwoman sa Dakbayan sa Oroqueta nga si Nanette Merle Bandala Acosta ang pag-abli sa Christmas Bazaar sa Dakbayan nga didto gipahiluna sa City Plaza. Sa mensahe ni Chairwoman sa City Tourism Council nga si Nanette Merle Bandala Acosta nga nasayo ang pag-abli sa Christmas Bazaar aron mahatagan og taas-taas nga panahon ang mga food and non-food exhibitors nga ipakita, ipatilaw ang ilang mga produktong labaw sa tanan, ma-enjoy sa tanan
ang pagpamalit sa unsa man ang nakadisplay sa Christmas Bazaar. Ug lakip na ang ilang ma-enjoy ang kanindot sa City Plaza kuyog sa ilang pamilya, mga higala ug ang mga hinigugma. Pinaagi ni ma-promote usab ang City Plaza sa mga mudayo aron mapakita ang talagsaong katahom sa maong lugar. Gusto na itong i-promote na ito ang City Plaza is an avenue for healthy and wholesome place. No? Dili lang siya usa ka tourist destination, kundi usa po siya ka family destination. Mamanay gusto na itong ipaabot sa ato ang mga katawan sa Oroqueta. Ang City Plaza is not only for lovers, but most especially, it is for families. Dili nato makita na daghan na ang mudayo sa itong City Plaza nga pamilya, na yung mga bata, mga barkada, mga magsuon, or mga silingan, no? Wholesome nga avenue, wholesome nga place na dili sila makasuroy-suroy. Mo man gani, mao na ang gusto sa atong halangdong gobernador nga ang misa mismo o ang pamilya nga taga Oroqueta magpuyo nga malinawon, malapuon o malipayon. Apan hangyo ni Nanes sa katawhan nga ampingan usab ang City Plaza, kay ang pag-amping sa usa ka lugar nagpakita usab kini sa usa ka pamaagi nga atong gitabangan ang dakbayan. Tungod kay kini nga kalihukan gimugna sa pangagamhanang lokal nga gipanguluhan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Samtang gipasalamatan ni Oroqueta City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte si Mayor Acosta uban sa tourism chairwoman ug ang iyang asawa nga si Nanes nga napadayon ang pag-abli sa Christmas Bazaar isip usa sa highlight sa mga activities sa dakbayan para sa kasaulugan sa Kapaskuhan. Kami nga mga konsihalis sa SP, dakong ko kay nagsuporta ni Mayor. Nagdahin yung pundo ang atong Mayor para sa atong mga pinalanggang mga exhibitors. So, mga pinalangga namo nga mga nag-display ha. Daghan kayong salamat sa inyong pagsalmot no sa maong invitation. Kay usa kini nga makabibo sa atong syudad. Usa kini nga naghatag sa pag-promote sa inyong mga products o sa mga foods nga mga lamian kaayo. So mga kaigsunan ko, ato silang pakpakan o i-congratulate kay bisan galain ng panahon naka-display gihapon sila dihang dapita. So akong auhagon, kitang tanan dinhi manuroy ta diri sa plaza. Atong i-invite ang atong mga family, friends ug sa tanan natong mga higala sa atong sikbit nga dapit para nga ato ang mga katawhan ug atong mga igsoon nga nag-display mahalinan sila kay kana mao atong ikatabang nila kay sila pod makatabang kanato. Sa pag-abli sa Christmas Bazaar, mitambong usab si City Councilor Eileen Manunog Taladwa, City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor Noel Undag, ug ang mga head of offices sa LGU Oroqueta sama nila City Social Welfare and Development Office kon CSWDO Letty Habla, Budget Officer June Blasco, Human Resource Management Officer Erma Bation, Hepe sa Oroqueta City Police Station, Police Major Roland Dunor ug mga empleyado sa LGU Oroqueta. PRC Services Caravan sa Dakbayan sa Oroqueta gihugupan sa mga professionals nagikan sa Dakbayan ug sa silingang lugar sa Misamis Occidental. Ani ang kumpletong detalye. Mapasalamaton ang 1,015 ka mga professionals sa Oroqueta City ug sa mga silingang lugar sa probinsya nga naka-avail sa Professional Regulation Commission kon PRC Services Caravan nga nagmalampusong napahigayon sa Oroqueta City ni adtong November 25, 2023 didto sa Community Mall Town Center Kanubay, Oroqueta City. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod kini sa alas 5 sa hapon. May buntag Oroqueta City, ako being a senior citizen, nalipay kong dako nga nahimo kong part diri sa PRC mobile licensing. Although retired ako but still I need to renew my license. Kalipay na ko nga di na mo biyahe ta sa Pagadian City. It's makasave it out time. And then being a senior, very accommodating ang taga PRC. Pag-abot na ako, nakasulod din to sa office. And I am so much thankful for that. Thank you, LGU of Oroqueta, for sponsoring this endeavor.
the PRC mobile licensing here in our very own city of Oroqueta, the city of good life. Mapasalamaton usab ang pangagamahan ng lokal sa Oroqueta City ubos sa pagdumala ni Oroqueta City Mayor Lemil Merrick Macosta sa personahe nga gikan sa Professional Regulation Commission Region 10 nga gipanguluhan ni PRC Regional Director Julie Sabalza sa pag-akomodar sa hangyo sa LG Oroqueta aron madala ang mga serbisyo sa PRC nganhi sa Dakbayan pinaagi sa serbisyo caravan. Atong pakpakan ang taga-PRC. Thank you so much. On behalf of our city mayor, who is presently out of town, and Madam Gigi Almonte, our city vice mayor, sa atong mga members sa Sangguniang Panlungsod, I would like to welcome you all. So, thank you so much for your presence and even for inyong pagtangkilik sa serbisyo na gipaabot ka nato dito sa PRC. Nakahatag kini og dakong kasayon ug kadali sa mga professionals nga makuha ang ilang katuyuan sa PRC sama sa pag-renew sa ilang professional identification card, pag-apply sa examination ug uban pa. Mao na kini ang dugay ng gipangandoy ni Mayor Acosta nga makabaton ang Dakbayan sa mga serbisyo sa national government. Usa na ang PRC Satellite Office isip capital sa Misamis Occidental. Mao na kini ang unang lakang ug dahuman nga masundan pa kini nga serbisyo pinaagi sa kolaborasyon sa PRC ug sa LGU Oroqueta. Mag-pray po ka, help us pray nga unta mabutahan na diri og Satellite Office ang PRC. Kay mao ginay gipaningkamutan ni Mayor Acosta nga matuman na jud nga naay satellite office din sa Oroqueta. Together sa tanang effort po sa atong Sangguniang Panlungsod. So, hopefully, nag-request na din sila dahulang na lang may go signal sa central office. Mao kini ang mga serbisyo nga nahatag sa PRC sa usa ka adlaw nga serbisyo caravan nga naglangkob sa professional identification card nga mikabat sa 427 ang naka-avail. 81 ang certification request, 369 ang authentication request, 21 ang petition for change of status and correction of entries, 18 ang nag-apply para sa examination, samtang 99 ang uban pang mga queries and concern nga mitutal sa 1,015 ang klase sa serbisyo nga nahatag sa PRC Serbisyo Caravan. Balita gikan sa probinsya, DOH-10 nanguna sa 2023 HRH kumustahan sa Misamis Occidental isip paghatag pasidungog sa COVID-19 frontliners sa probinsya. Ania ang kumpletong detalye. Gipasidunggan sa Department of Health Northern Mindanao kung DOH-10 ang dili matarog nga pagsalig og sakripisyo sa mga healthcare worker atol sa krisis sa panglawas sa COVID-19. Sa pagpakigtimbayayong sa pangagamhanan sa lalawigan sa Misamis Occidental pinaagi sa Provincial Health Office, gitapos sa DOH-10 ang 2023 HRH kumustahan sa Misamis Occidental nga adunay tema nga striking a balance of integrating the 12S for stress management nga gipahigayon sa Mupak Grandstand, Oroqueta City niadtong November 28, 2023. Si MPH Development Management Officer Dr. Jeric O. Intia sa iyang opening message miingon nga ang tinuig nga kalihukan nagpakita sa pagpasalamat sa mga healthcare workers nga walay hunong nga naghatag sa serbisyong panglawas sa katawhan sa Misamis Occidental. Matud pa ni Intia nga usa kini ka-activity sa DOH para ma-check kung kumusta na ang mga health workers nga na-assign sa Misamis Occidental. Gitumbok ni Dr. Intia ang hingpit nga suporta ni Governor Henry S. Waminal sa mga health workers nga nadistino sa Misamis Occidental. Dugang pa ni Intia nga sila sa DOH, dako kaayo ang ilang pasalamat ni Governor Waminal sa suporta ilabi na sa mga human resource for health nga nagserbisyo sa probinsya. Sa mensahe ni Governor Waminal nga gibasa ni BC Governor Rowena Gutierrez, gipasiugda sa Governor ang panginahanglan sa mga health workers nga nagbalansi pinaagi sa pag-integrate sa stress management program
alang sa mga healthcare workers ubos sa Human Resources for Health sa National Health Workforce Support System. We had heard it many times during our battle with COVID-19 that our modern day heroes now primarily include health workers who risk their lives just to ensure the health service are delivered at a very crucial time of the pandemic. Gipasiugdahan usab ni Governor Waminal ang mga health workers ug tanang lifesavers sa ilang dedikasyon sa paghatod sa serbisyong panglawas ngadto sa katawhan. Gipasiugda sa gobyerno nga mahinungdanon nga papel sa mga healthcare workers sa pagkabot sa pagtukod sa lig-on nga mga sistema sa medikal ug kahimsog nga mas makatubag sa mga hagit sa natad sa kahimsog. Thank you DOH, thank you IPHO, and thank to all doctors, nurses, and every health workers of this province. Please continue to give your best service and always wear your smile, as it can be very contagious as your patients facing their own health battles. Rest if you must report if you need to. Distress if you have to. But never stop, because you are carrying with you one of the most noble jobs in the world. Isip leader sa probinsya, si Governor Waminal mipasalig sa mga health workers nga siya usa sa naningkamot ug hugot niyang gisuportahan ang mga programa sa DOH sa paghatag og interbensyon sa stress management ug wellness program alang sa mga health worker nga gideploy sa nagkalain-laing health settings. Kabahin sa atong pagkapo para sa mga misa-misnon, magpuyong kalinawon, malambuon ug malipayon. We need to ensure that those who serve in the front lines are also taking care and are happy and mentally stable as they do their jobs. Ang National Health Work Support System mao'y nagdumala sa deployment, redistribution o retainment sa mga health workers sa probinsya sa paghatag og mas maayong access sa dekalidad nga serbisyo sa panglawas ug pagpalambo sa resulta sa panglawas sulod sa mga komunidad. Ang Human Resources for Health naglangkob sa mga nurse, midwife, medical doctors to the barrio ug medical technologies. Atol sa kahilihukan ang 300 ka HRH personnel ug staff sa Misamis Occidental ang misalmot sa parlor games, basketball, volleyball, badminton ug 400-meter relay ang maong mga aktibidad kabahin sa 12S sa Stress Management ug Sports Fest, pagpauswag sa abilidad sa pag-atiman sa panglawas mga professional sa pagsagubang sa mga hagit sa trabaho. Samtang sa pikas nga bahin mihatag usab og mensahe si Oroqueta City Mayor Limwell Merkem Acosta sa naasoy nga aktibidad isip host city o capital sa Misamis Occidental nga importante ang mga health workers sa usa ka komunidad tungod kay gikinahanglan nga ang katawhan adunay maayong panglawas aron mamahimong lig-on ang dakbayan ug lakip na ang probinsya. Maong dako kaayo ang pagpasalamat ni Mayor Acosta sa tanang healthcare workers sa probinsya dihang iyang gihinabi ang 300 ka mga HRS sa MUPAC. Kay tila na mo nakita na kung sa ka importante ang inyong servisyon lahat. Not the positions you not the positions of the designations you have, pero ang servisyo ninyong ihatag dilit na bayaran. Dilit na bayaran. Dilit mantagan. Di na ito mag-quantify ang inyong servisyo ihatag sa atua na komunidad. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumpa Antasuda, maingon kaninyo. Put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.